ganun po katindihan. Ang lulupit nila. Ito si Sandoval, malupit talaga yan eh. Yung pong kanyang kasama sa programa na si Fernandez, yung pong kanyang kapatid, dito po nakadestino. Malupit po yan. Malupit ang ano yan. Mga lekta ng abulo yan. Hindi nga po yung nagdadalaw sa mga miyembro, miski nga ako sa amin. Hindi po nagdalaw sa amin yan. Pero pag may berdihan, partihan, yan, pupunta yan. Kasi po, meron siyang napapakinabang. Muli po mga kaibigan, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito mga kaibigan ay gusto ko na naman pong mag-share sa inyo ng video ng ating kapatid na Eli. At napakagandang topic po ito mga kaibigan. Ito po yung Bible study niya. At napakagandang topic po ang kanyang tatapikin sa araw na ito mga kaibigan. Ito po yung tungkol po doon sa mga buko ng panahon, sabi ng mga iglesia ni Kristo. At ito ay pamamalian po ng ating kapatid na Eli, yung aral ng iglesia ni Kristo na mga buko o 7 buko. Na ito po ay makikita doon po sa Apokalipsis, yung 7 tatak. Tinatawag ito ng iglesia ni Kristo na 7 buko. At ito po ay pamamalian ng ating kapatid na Eli at talagang makikita po natin ang katotohanan po rito. Napakaganda po ito, medyo mahaba pero napakaganda mga kaibigan. Kaya inaanyayahan ko ang atensyon ng bawat isa na sana po'y tapusin po ninyo para makita ninyo kung ano ang pagkaiba ng aral ng Iglesia ni Cristo at ang aral ng ating kapatid na Eli o ang aral ng Biblia na galing po sa banal na kasulatan. So narito po mga kaibigan, wag na natin patagalin. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayo naroroon ngayon. Salamat po sa Diyos sa pagkakaloob sa atin ng pagkakataon para sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan, magkita-kita man lang tayo at magkarinigan. Kahit po hindi naman physical, ay nagkakaroon tayo ng pagkakatipon. Ito po ay mayroon namang basihan sa Biblia, pagkakatipong espiritual. Ibig sabihin yung ating mga puso, mga kaisipan ay nagkakaisa, nagkakatipon. Gaya ng isinulat ni Pablo sa 5 ng unang Korinto. Versikulo 3. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ito po sinasabi ni Pablo sa sulat sa taga-Korinto. Ang sabi niya doon sa versikulo 3, "Kat ako sa katotohanan wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu." Si Pablo, ayon sa mga nag-aral ng mga lugar sa Biblia, ay isinulat niya itong sulat sa Korinto, samantalang siya ay nasa Efeso. Pakilagay mo ngayon, kapatid na technician. Nasa Efeso siya, sumusulat siya sa Korinto. Simple lang naman eh. 1 Corinthians 55 AD, written by Paul at Ephesus. Nasa Efeso po siya nang isulat niya itong sulat na ito sa mga taga-Korinto. Malayo-layo rin po yung Efeso sa Korinto. More or less, kung titignan mapa,
Pakilagay mo nga kung gaano kalayo, no? Ibig ko lang pakita, wala si Pablo physically, wala ako sa harapan ninyo sa katawan. Datapot ako ang wika ay nasa inyo sa espiritu. Nasa harapan ninyo sa espiritu. 241.7 miles ang layo ng Korinto sa Efeso. Humigit kumulang 400 kilometro yan. Pero wala ako sa inyo sa katawan, pero nasa inyo ako sa espiritu. Nang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, ang Apostol Pablo naniniwala na kahit magkakalayo, pwedeng ito sa pamamagitan ng sulat na sa kanila ang spiritual presence ni Paul. Sa ating panahon, mas mas effective pa kasi sa pagkakatipo natin, nagkikita pa tayo Makikita nyo ako, makikita ko kayo sa mga monitor. Gaya ngayon, nakikita ko maraming nakamonitor sa Cavite, sa Laguna, sa Quezon, sa Luzon, sa Visaya, sa Mindanao. Nakikita ko sila, nakikita nila ako. Meron po akong malaking screen dito sa harap. Pero yung kay Pablo, walang nakikita Basta nagkakatipon kayo at ang aking espiritu. Mas mas advanced itong ating panahon. Diyan sa mga salitang yan ni Pablo, wala ako sa katawan, sa harapan ninyo sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Magkakaroon tayo ng ideya doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 18:20 ni Mateo. Pakinggan nyo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Kita nyo, pinangako ito ng Panginoong Hesukristo na mas makapangyarihan kay Pablo. Kung sa pagkakatipo ng mga taga-Korinto ay nagtitiwala si Pablo na nakikipagkatipon siya spiritually sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang damdamin, ng kanyang pananalig, pagtitiwala sa pamamagitan ng sulat niya sa mga taga-Korinto, ay sinasabi niyang nagkakatipon kayo at ang aking espiritu, bagaman wala ako sa harapan ninyo sa laman, na dapat ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kung isipin nyo mga kapatid, mas powerful pa yung sinabi ni Kristo kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa inyo, sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Kaya kahit saan kayo nandun, kahit saan naman ako nandoon, kahit saan nandun si kapatid na Daniel, at ang iba nating mga kasama, nagaganap natin yung pagkakatipon sa espiritu. At ito po ay pagkakatipon na mahalaga para sa Diyos. Pagka ang mga tao nag-uusap-usap ukol sa Diyos, ay nakikinig po ang Diyos sa ganitong mga pagkakatipon. Sa 3:16 ng Malakyas, pakinggan niyo ang sinasabi ng kasulatan. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. Ayun. Nakikinig ang Diyos, yung mga natatakot sa Kanya, nagsang-usapan. Hindi po nagbeso-beso, hindi nagkamayan. Ang ginawa nila, nagsang-usapan sila.
Nung araw, pwedeng magsang-usapan ng mga tao pagka magkakalapit. No? Pero ngayon, pwede tayong mag-usapan ng magkakalayo, the world over, sa buong mundo. Nung ang wikang mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan, pinakinggan ng Panginoon at dininig. Isang aklat ng alaala na sulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita sa kanyang pangalan. Kaya po, mahalaga ito dahil ang pinakaresulta po nito yung nasa 17. Kapatid na Daniel, pakibasa mo. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan, na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ang magiging resulta pagka nag-uusap-usap ang mga tao ukol sa Diyos, gagawin sila ng Diyos na mga tao niya. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, sa araw na aking gawin. Pag ang tao po may takot sa Diyos, mayroong hilig sa aral ng Diyos, gagawa ang Diyos ng kaparaanan para tayo'y maging Kanya. Bakit po? Marami kasi sa mga tao nakalimot sa Diyos na panig kay Satanas. Nawala na sa kanilang buhay ang Diyos. Ang nasa buhay nila, kayamanan, ambisyon, mga kalayawan, party. Kaya nga galit sila sa lockdown eh. Di na sila makapag-night clubbing, wala nang pot session, wala nang mga droga, hindi makapagbenta yung mga nagtitinda ng droga dahil masisita ng mga pulis. Kaya sila galit sa lockdown. Pero meron pong isang magandang naidudulot ang ganito. Kasi imbis na tayo ay mag-party, magsayawan, kung ano-ano, lasingan, napapag-usapan natin yung mga bagay ng Diyos. Sabi, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, sa araw na aking gawin. Sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, parang jewels, ang sabi sa English. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Sabi ng Biblia. Alam nyo, itong ipinag-aanyaya natin, malaking bagay po ito para sa ating mga kaluluwa. Ito ang maaaring maging step para tayo'y maging sa Diyos. Pagka naging sa Diyos ka, makakatakas ka mula sa domain ni Satanas. Basahin natin ang 26:18 ng Gawa, kapatid na Daniel. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ayon. Pagka ang tao nadilat ang mata, sabi ng Panginoong Hesus, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kaya yung mga taong nasa ilalim na ng pagdaraya, pagkaalipin kay Satanas, maaaring mapapunta sa side ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sila'y magiging akin. Naturally, tayo namang lahat sa Diyos eh. Kaya lang, nahiwalay po tayo sa Diyos. Yung sinasabi ng Diyos doon sa 3:7 ng Malakias din, kapatid na Daniel.
Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Ayan. Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mula nung kaarawan ng inyong magulang, nagpakaligaw kayo, nagpakalayo kayo, at hindi kayo tumalima sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin. Pagka pala lumalayo tayo sa tuntunin ng Diyos, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga turo, humihiwalay tayo sa Diyos. Kaya sabi niya, ang anyaya niya, manumbalik kayo sa akin. Kaya isang paraan po ng panunumbalik sa Diyos, magbalik tayo sa pagkilala sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. At ang magiging resulta, sila'y magiging akin. Naturalmente tayo sa Diyos, pero naposes tayo ni Satanas. Kaya pag nakatakas tayo sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas, babalik tayo sa Diyos. Ito po ang layunin ng ating ginagawa na pag-aaral ng salita ng Diyos. Itong ating Bible study. Mabalik tayo sa Diyos. At sana umepekto po ito sa atin, lalo na yung mga taong sa matagal na panahon, wala sa kanilang kwenta yung aral, yung Biblia, yung katwiran. Ang mahalaga, pera, pagpapayaman, inuumaga sa trabaho, tapos inuumaga sa kalayuan, sa mga nightclub, pero ang Diyos na isa-isang tabi ng marami sa atin. Kaya tuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayon nitong ating tinatalakay tungkol sa Panginoong Hesukristo na siya po ay hindi tao. Hanggang nakarating tayo doon sa sinasabi ng Iglesia ni Manalo na yun daw 7 tatak sa Apokalipsis, yun daw po ay 7 buko ng panahon. Wala po sa Biblia ang buko ng panahon. Imbento lang po yun. Yun daw 7 tatak, 7 buko raw ng panahon yun. 7 buko ng panahong Kristiyano. Ayan. At ang ibig sabihin, nung panahong Kristiyano raw ay mula sa pagkasilang ni Kristo hanggang sa araw ng paghuhukom. Mula nang isilang si Kristo sa lupa hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom, yan daw po ang 7 buko. Ayan, parte na yan. No? Ikatlo, pakibasa mo yon kapatid na Daniel. Ikatlo, panahong Kristiyano mula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano ay hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito'y tinatawag na tatak. Kaya't mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, sa makatwid, ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak. Apokalipsis 5:1-2. Sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo mula sa Jerusalem. Ang magiging kalagayan ng tao sa pagsamba sa Diyos matapos matalikod sa tunay na Iglesia ni Kristo. At gayon din. Ayan, diyan makikita natin, hindi naman siguro mahirap unawain, yun daw panahong Kristiyano mula sa pagkasilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Nahahati raw yun sa mga 7 tatak. Yun daw 7 tatak, yun ay buko. Sa bawat buko ng panahon o tatak,
Yun daw ay mga period of time. Buko ng panahon. Buko. Ang alam ko kasi buko yun, tubo eh. Pag natapos na yung isang buko, malambot yun, masarap pangusin. Pagdating dun sa isang buko, mapapagod ka ng matigas kasi yung buko eh. Yung mga hati-hati ng tubo. Pero sa Biblia po, wala naman salitang buko ng panahon. Wala po yan. Wala pong mababasang may buko ang panahon. At hindi totoo na yung mula sa pagkasilang ni Kristo at hanggang sa araw ng kanyang ikalawa raw na pagparito, yun daw po ang 7 tatak. Mula sa pagkabuko, ginawa nilang tatak. At yan po ang ating pag-aaralan. Yan daw pong mga tatak na yan, mga pangyayari, yung sinasabi nila doon sa binasa ng kapatid na Daniel. Ang bawat tatak daw, sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo. Yan ang sabi nila. Tingnan po natin kung totoo. Mga kapatid na Iglesia ni Kristo, mag-aral po tayo. Huwag niyong pairalin yung inyong galit kayo, wala naman akong ginawang masama sa inyo. Kung nakikinig din lang kayo, bigyan niyo ng pansin. Baka sakali mabuksan ang isip ninyo. Kasi natitiyak ko po, mali ang itinuro na yan sa inyo na ang panahon, hinati sa 7 buko ang panahong Kristiyano. Hindi po totoo yun. Actually, ang Apokalipsis po, yung mga hulang sinasabi dyan, hindi mula sa pagkasilang ni Kristo. Yung mga hulang nakasulat dyan, mula sa pagkamatay ni Kristo. Doon po mag-uumpisa yung mga hula na yan. Mula sa pagkamatay niya, pagkabuhay na maguli hanggang sa pagpanhik niya sa langit. Pag nasa langit na siya, kagaya nung anyo 96, doon ipinasulat ng Diyos kay Juan ang libro ng Apokalipsis. Nang isulat po yan, year 96 AD, nang isulat ni Juan. Kaya yung makikitang pangyayari dyan, hindi mula nung ipanganak si Kristo. At yan po ay ating patutunayan ngayon. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa 5:1 ng Apokalipsis. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakita ko ang isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan.
At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa." Ayan, maliwanag po dyan, kung napapansin nyo mga kapatid, yung tatak na 7 na bubuksan ng Panginoong Jesus. Ang bubukas kasi siya Wala ikang karapat-dapat magbukas nung aklat at saka nung 7 tatak nito. Kahit sa sino man sa langit, sa lupa, o sa ibabaw ng lupa, ay hindi makatingin o makapagbukas ng aklat. Umiiyak na si Juan. Sabi nung mga isa sa mga matatanda doon sa 24 na trono ron, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Alam po natin ang ugat ni David, si Kristo, siya rin yung leon sa angkan ni Huda. Basahin natin ang Hebreo. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan sa Hebreo 7:14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol... Ayun, ang Panginoong Jesus lumitaw sa angkan ni Huda. Kaya nga po siya ay Hudyo doon siya nagmula sa angkan ni Huda. Hindi siya nagmula sa angkan ni Pablo. Si Pablo kasi nagmula sa angkan ni Benjamin. Ang Kristo nagmula sa angkan ni Huda. Siya yung tinutukoy na leon sa angkan ni Huda. At siya rin yung ugat ni David sa 22:16 ng Apokalipsis. Basahin natin, kapatid na Daniel. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Maliwanag na maliwanag po ang pagtatapat ni Jesus na ating Panginoon. Ako ang ugat ni David. Ako ang supling ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Kaya kung babalikan natin yung nandoon sa Apokalipsis 5, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, si Kristo po yun, ay nagtagumpay upang buksan ng aklat at ang mga tatak nito, 7 tatak nito, ang makakapagbukas po ng aklat at makakapagkalag ng tatak, yung seal o selyo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi po doon sa 5, diyan pa rin sa 5 ng Apokalipsis, nung yung mga 24 na matatanda at saka yung 4 na nilalang na buhay, nagsiawit, sabi, ikaw ang karapat-dapat kumuha ng aklat. Nagpatira pa sila doon sa harapan ng kordero. Nakita ni Juan yung kordero doon sa sa harap ng luklukan. Ang sabi ng mga nilalang na buhay at saka nung 24 na matatanda,
sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat kumuha ng aklat, yung kordero, at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Ayan. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So nung palang sabihin ito, napatay na yung kordero. Ibig sabihin, namatay na si Kristo noon. At yung bubuksan niyang 7 tatak, mangyayari yon pagkamatay niya, hindi nung mag-umpisa ng pagkasilang niya. Mali po yung interpretasyon na yon ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, na ang panahong Kristiyano may 7 buko, may 7 panahon, ang isa sa mag-uumpisa sa pagkasilang ni Kristo. Hindi po. Ang aklat ng Apokalipsis mag-uumpisa pagkamatay ng kordero. Yun ang ipapakitang vision, na pagkamatay ng kordero, ang makikitang vision ni Juan at mababasa sa mga nakasulat, at pagkakinalag ang tatak makikita, yan ay mga pangyayaring magaganap pagkamatay na ni Kristo o ng kordero. Hindi nung mag-uumpisa sa pagkasilang niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ang mga bagay na nararapat mangyaring madali sa darating. Yan ang nakasulat sa Apokalipsis 1:19, kapatid na Daniel. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ayon, maliwanag. Ang mangyayari nung panahon ni Juan, nung ngayon na yun, yung panahon ni Juan, at ng mga bagay na mangyayari sa darating. Ang nakalagay, mangyaring madali ang nakasulat. Kaya, mga kapatid, tandaan nyo, ang bubuksan niyang tatak at aklat, magsasabi ng mga bagay na mangyayari mula sa pagkamatay niya. Tapos na siyang mamatay ng mangyayaring ang mga bagay na ipapakita kay Juan, mga bagay na nararapat mangyaring madali. Uno-uno, kapatid na Daniel. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin, sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali, at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kaniyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Mga bagay na nararapat mangyaring madali. Yan ang layo ng Apokalipsis. So hindi pa nangyayari yan, namatay na si Kristo. Mangyayari yan pagkamatay na ni Kristo. Yan. Yan ngayon ang ating bubuksan, na tingnan natin ano ba talaga yung 7 tatak. Yun ba'y tatak na mula nang ipanganak si Kristo at pagkatapos hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, yung matatapos yung una hanggang 7 tatak? Kasi 7 yun Basahin na natin, kapatid na Daniel, ang 6:1 ng Apokalipsis. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika! At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong,
at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ayan. Yang salita na yan, yan ang unang tatak nung buksan na ng kordero. Sabi ni Juan, nang buksan niya ang